Sabihin lang, hindi nga ako bumabangon eh. Kukorek ka pa ng asawa, hindi, kagabi nga, bumangon ka 2 beses eh. May ilang mga bagay na nagiging importante habang tumatanda ang mga lalaki. Ito ay ang kanilang presyon o ang blood pressure, ang kanilang maintenance medication, ang kanilang erection, at ang dalas ng kanilang pag-ihi. Welcome po sa isa na namang Urology Health Podcast, brought to you by the Philippine Society of Functional and Female Urology in cooperation with the Philippine Urological Association. So, marami tayong mga mga kasamahang urologist. Umpisahan natin kay Dr. Monette Bragais. Magandang araw po. Ako po si Dr. Monette Bragais. Isa po akong urologist. Ako po ay nagkiklinik sa National Kidney and Transplant Institute, sa Veterans Memorial and Medical Center, at sumasegue ho paminsan-minsan sa Bukawi, Bulacan. Bukod po sa urology, ang subspecialty ko po ay male infertility and andrology. Kasama na rin po ang female and functional urology. At ang susunod naman natin nakasama ay si Dr. Carmela Lapitan, ang aming past president ng Philippine Society of Functional and Female Urology. Sarah? Hello sa lahat. Ako po si Dr. Carmela Lapitan, galing po sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Madako naman tayo sa ating pangatlong guest, si Dr. Fidel Manalaysay. Yes, magandang araw po. Ako po si Dr. Fidel Tomas Manalaysay. I'm currently practicing sa Malolos, Bulacan and sometimes sa Quezon City in the Urology Center of the Philippines. And then last but not the least, si Dr. Rafael Arada. Ay, magandang araw. Ako si Dr. Rafi Arada, another urologist from Asian Hospital and De La Salle University Medical Center. Magandang umaga po. So, salamat sa pagpapaunlak ninyo ulit sa ating makabuluhang talakayan. Siyempre, ang tawag sa atin, di ba, mga tubero. So, ang isa talagang bumabara sa daloy ng pag-ihi ng ating mga pasyente, lalo na mga kalalakihan, ay yung prostate. Ano nga ba yung prostate? Dr. Arada, ano Yes. ba yung prostate? Magandang mapaliwanag natin sa mga tagapakinig at pagpapanood natin yan. No? Kasi naririnig natin palagi sa mga pasyente pag magpapakonsulta, Dok, parang may prostate na yata ako pag nagkakamang sintomas, gano'n. But the number one thing we have to correct is lahat po ng lalaki may prostate. Hindi lahat ng lalaki malaki na ang prostate. Pero lahat ng lalaki may prostate. Ang prostate ay isang bahagi ng katawan ng mga kalalakihan na gumagawa ng parte ng semilya ng lalaki. Yung prostate nandun to sa ilalim ng pantog or ng urinary bladder. Lahat ng lalaki meron yan doon. Iba-ibang size, minsan lumalaki pag tumatanda, pero nandun po talaga yan. So that's what the prostate is. So, ano ba ang mga sintomas kapag lumalaki na ang prostate? Yes, in general po, no, yung prostate enlargement, ang pinaka-common na symptoms niyan is yung madalas na pagbangon sa gabi para umihi, or yung tawag namin doon is nocturia. So, most of the time, yung mga patients natin pupunta sa atin, madalas umihi sa umaga or sa gabi, no? Yun yung pinaka-common, yung nocturia. And then, also, meron din yung mahinang pag-ihi o yung weak stream. Lumalabas yung ihi mo pero mahina yung patak niya, no? And then, another thing, yung intermittency o yung putol-putol yung pag-ihi. And then, straining. Pagka umiihi tayo, kailangan nating ipuwersa or gamitin yung abdominal muscles para lumabas yung ihi. And then one more thing is yung pagkaihi natin, may pakiramdam po na parang may natitira. Yun po yung sensation of incomplete emptying, no? So yun po yung pinaka-common. And then, syempre, pag may mga simptomas kayo, kailangan kayo kumonsulta sa doktor. Ano nga po ba yung importansya or ano ba yung nocturia pagka lumalaki yung prostate? Nocturia actually isa sa pinakaunang nararamdaman ng pasyente na lumalaki yung prostate. No? Gigising ka sa gitna ng tulog mo dahil kailangan mong pumunta sa banyo. Hindi siya normal kasi dapat tulog tayo buong gabi. So pagka bumabangon na ng isa, lalo na pag 2-3 beses sa magdamag para pumunta sa banyo, para umihi, pwedeng isang senyalis na yan na talagang lumalaki na yung prostate. Although,
kailangan din natin maintindihan, hindi rin lahat ng instance ng nocturia ay dahil sa malaking prostate. Pagka yan ang reklamo ninyo sa doktor ninyo, marami pa kaming ibang tanong na itatanong sa inyo to be sure na ang dahilan ng pag-ihi sa gabi dahil sa malaking prostate. Kasi nga, may iba pang mga sakit na nagiging dahilan ng pag-ihi sa gabi. So, pag yan ay nararamdaman ninyo, pagkonsulta para mailaman natin ano ba talaga yung dahilan. Although, kapag medyo nakakatanda na kayong lalaki, madalas, most likely talaga, yung malaking prostate ang dahilan. Pero allowed tayo kahit isang beses, ano? Parang acceptable pa yung once. Pero pag more than once na, ayun, hindi na, maaaring Basically, sintomas basta, basta na-bother ka na gusto. sira na yung tulog mo, pwede mo na siya. Of course, i-consulta nyo na yon. Kahit isa lang siya, basta bothered kayo, konsulta na natin. Kasi delikado din yun sa mga nakakatanda, di ba? Yung bangon ng bangon. Kasi baka sila mabagok, no? Na aksidente o kaya na fracture, tumatama, nadudula. So, importante din na kinokontrol yung pagbangon sa gabi. Dr. Ramonet, bakit kaya ayaw magpatingin ng mga lalaki? Well, ang isa sa mga problema natin, yung parating misconception na dahil sa edad. Sasabihin nila, ay kaya ako madalas bumangon sa gabi kasi may edad na ako. O kaya madalas ako umihi kasi may edad na ako. Pero tandaan natin, yung madalas na pag-ihi, pagbangon sa gabi dahil iihi, at saka yung mga iba pang sintomas, yung pakiramdam mo, hindi mo na uubos. Lahat yon ay maaring dahil sa prostate. At ito ay meron tayong karapatang lunas para dyan, basta ma-diagnose kayo ng maaga. Isa pa sa problema natin, although napapansin ko ito hindi na masyadong nagiging prominent, yung macho mentality. Kasi yung ating mga kalalakihan, bilang padre de pamilya, kailangan magpo-project sila na malakas ako. Ako yung aasahan ninyo, dapat hindi ako magpapakita ng kahinaan. So, lalo na yung mga talagang sinauna na ang maaring sa probinsya, hindi talaga sila nagpapakonsulta. Madalas ito yung mga sasabihin sa'yo na, Dok, ngayon nga lang ito nagpa-doktor eh. Marami na palang nararamdaman, hindi nagpapadoktor kasi ayaw nilang magmukhang mahina. Dahil para sa kanila, pag padre de pamilya ka, o ikaw yung lalaki sa pamilya, ikaw dapat yung malakas. Pero ngayon, napapansin natin dahil sa dumadami na yung mga information drive o yung mga, dahil sa internet din, nagiging aware na sila o nagkakaroon sila ng awareness na dapat pag may naramdaman na, dapat sila magpakonsulta. Kaya dapat, actually, maraming salamat din sa mga nanonood nito at i-share ninyo kasi nga, ito yung isa sa mga bagay para pag napanood ng ating mga kalalakihan, marirealize nila na may mga bagay silang nararamdaman na dapat na nilang ipakonsulta. At okay, yung mas maaga, no? Mas maaga magpatingin, mas kakaunti yung komplikasyon, at mas mura ang gamutan kung kukunti ang kailangan ipaggamot. Karaniwan, yung mga asawa yung... Nagvo-volunteer ng information. Ano nga ba yung gamot ko? So, minsan... Sasabihin lang, hindi nga ako bumabangon eh. Kukorek ka pa ng asawa, hindi, kagabi nga, bumangon ka 2 beses eh. Yung asawa yung tatanungin mo, ilang beses mo siyang bumangon sa gabi? Kasi sabi niya, nagising ako eh. Di ba? Dine-deny po kasi nila eh. Dine-deny. So, hindi nila matanggap na may nararamdaman sila. So, the only thing is, yun yung magko-confirm yung partner. Saka yun nga, as I said, as mentioned ni Doktora, minsan may macho effect. So parang kala nila okay lang yung ganun kahit may nararamdaman na sila. Hindi sila nagpapatakot. Takot din, no? Takot din. Pwede. Myth versus fact. So may alam ka bang common na paniwala pero hindi naman yun ang totoo? Ano yun sa Tagalog? Haka-haka. Haka-haka. Ayun, o mga haka-haka, myth. myth or fact. Sige. Haka-haka. Isa siguro sa pinaka-common na mga myth or misconception ng mga pasyente is pag lumalaki yung prostate, pag palaki yung prostate, papunta na yan sa cancer. Ibang discussion yun, no? Pero ibang sakit kasi yun eh. So, hindi pag lumalaki yung prostate, nagiging cancer. Hindi pag mas malaking chance maging cancer, no? Pinag-usapan nga natin kanina, sometimes sa ultrasound, makikita nila, enlarged prostate. Tapos may grade 4 enlargement, akala stage 4 na. Hindi po totoo yun, no? So that's one misconception. Ibang-iba po yung BPH or yung benign na paglaki ng prostate doon sa prostate cancer, which is a totally different na disease at iba-iba yung mga sintomas doon.
So, hindi lahat ng malaking prostate ay may cancer. Yes. At oo. hindi naman lahat ng maliit na prostate ay Walang walang cancer. cancer. So, magkaiba talaga siya, di Magkaiba ba? yun. Wala po sila halos kinalaman. Yung paglaki ng prostate at yung prostate cancer. Dr. Ramonet, may alam ka pa bang ibang mga haka-haka dyan na karaniwan na pagpasok ng patient natin meron pang Paborito ng tinatanong yan, ano ba ang pwede kong hindi kainin? Diet. Diet para hindi lumaki ang prostate. Kung talagang susumahin talaga natin, wala naman talagang pagkain na dapat kayong iwasan. Sa lahat naman po ng aming mga pasyente, parati namin, advocate kami ng healthy lifestyle. Pero kahit anong healthy po ng lifestyle niyo, mapapansin, ewan ko kung napapansin nyo, no? Pero kadalasan pag pasyente mo yung isa, susunod yan yung kapatid, o minsan pasyente mo yung tatay, tapos after a few years or a few decades, yun namang mga anak nila nagiging pasyente mo rin. Sometimes it runs in families, kahit yung benign enlargement. Kasi kahit sa pamilya namin ang lolo ko, tapos yung tatay ko, tsaka 3 kapatid niya lahat nagkaroon ng benign prostate enlargement. So I guess it runs in families. So akala kasi nila, kunyari, pag hindi sila kumain ng karne, o pag minsan sabihin nila, Dok, isda na nga lang at saka gulay ang kinakain ko. Hindi po, wala ho kayong maiiwasan or kakainin na hindi nyo kakainin para hindi siya lalaki. Pero just as always, healthy lifestyle po ang aming ina-advocate, yung adequate na intake ng fluids, hindi hululunodin ha, adequate fluids lang, exercise, tsaka syempre, ang pinakaayon natin lahat, smoking, wala hong ginagawang mabuti yan. Even alcohol consumption proven na wala naman siyang benefit, even at small amounts, but generally, kung reasonable yung alcohol intake, hindi naman po siya nakakadagdag sa problema sa prostate. Doktora, meron ka pa bang ibang haka-haka na nakaka-encounter mo sa iyong clinic? Yes, ang isang misconception din is, kasi ewan ko bakit minsan maraming papa-ultrasound lang. Diba? Kasi minsan libre. Kasi very common kasi, nire-request na, routine, executive check-up. Pre-employment, sa barangay, papa-ultrasound sila, tapos makita, ay malaki ang prostate. Tapos magkukonsulta. Akala niyo, tapos masama ang loob nila pag di sila niresetahan ng gamot. Oo nga. Diba? So, Laging ganun kasi hindi naman lahat ng malaking prostate kailangan gamutin. At the end of the day kasi, ang basihan namin, mga doktor, pag magre-reseta kami ng gamot para sa malaking prostate, is nakadepende yan sa mga simptomas ng pasyente. Depende kung ano yung mga simptomas at mas importante kung ito ba ay nakakabahala na, nakastorbo na sa buhay mo. Doon kami usually nagbabase kung mag-uumpisa na ba kami ng gamot o hindi. Kasi tandaan niyo, once nag-umpisa na ng gamot, lifetime na yan, tuloy-tuloy na siya. Kasi, habang tumatanda ka, yan din nga, di ba sabi nga ni Dr. Ramonet, kahit anong pagkain ang kainin mo or kahit hindi mo siya kainin, talagang lalaki at lalaki ang prostate habang tumatanda. Hindi porke malaki ang prostate, kailangan siya bigyan ng gamot. Kaya again, definitely pag may nararamdaman, magkonsulta or kung, sige, may ultrasound ka, bago kayo mag-umpisa ng gamot, magkonsulta muna para malaman talaga natin, kailangan na ba kayong mag-umpisa ng gamot o hindi. So, hindi lahat ng malaking prostate kailangan gamutin. Pag nakitang malaki, titignan ano yung sintomas mo ngayon. Kung wala, balikan natin after 1 year, check natin ikaw ulit. Titignan natin ulit kung meron na ba talaga enough na symptoms para mag-umpisa ng gamot. Oo nga. So, very important yun, na hindi lahat kailangan, huwag niyo pong puwersahin na bigyan kayo namin ng mga gamot dahil kayo po ay nagpakonsulta. Konsulta na rin po kapag hindi kayo binigyan ng gamot. Ibig sabihin, magaling yung doktor nyo na hindi ka binigyan ng gamot. Kasi ibig sabihin, nakita niyang hindi mo kailangan. Okay? Kahit pa vitamins, huwag po mag-request ng vitamins kung hindi niyo po kailangan ng vitamins. Okay, Dr. Fidel, meron kang Natuwa lang ako kasi naalala ko may isang pasyente ako na hindi ko alam kung narinig nyo na rin yung tanong na, Dok, kasi malaki yung prostate ko palagay ko yung reason kasi hindi ako nagre-release. Correct. Narinig nyo, parang hindi ako nagre-release, hindi ako naglalabas Si Mrs. Si Mrs. ganyan. Yung sagot doon kasi, dahil nagkakaedad nga yung lalaki, which is the primary risk factor ng BPH, yung paglaki ng prostate,
I don't think dahil dun sa pag-release yun. No? So, no matter kung mag-release ka o hindi, or active yung sexual lifestyle mo, magkakos pa rin siya ng enlargement ng prostate kasi nga aging yung cause ng enlargement. So, yung para ma-answer lang yung myth na yun. Kasi nga, laging tinatanong, Dok, totoo ba pagka hindi ka nakikipag-sex talagang lalaki yan o magkaka-cancer? So sabi nga ni Dr. Fidel, hindi po. No? Paano naman halimbawa, malaki na ang prostate ng ating patient? Unang nire-request ay, yung pinag-uusapan natin kanina, na kailangan nilang ultrasound at saka bladder diary. Kung meron tayong pwedeng i-modify, no, sa pattern ng pag-inom, no, at saka kung anong klaseng iniinom nila na liquid, no? Yung mga basic test tulad ng urinalysis. Yan. And then kung nasa tamang edad na, ini-screen na rin natin for prostate cancer. That's part of it. Nagre-request tayo ng PSA. Anong edad natin yan nire-request, yung PSA? Sa guidelines ng Philippine Urological Association, pag sa pamilya ninyo ay merong nagkaroon ng prostate cancer na malapit sa inyo tulad ng ama, kapatid, pinakamaaga na po ang 40 years old, 40 anyos. Tama ba yung aking... Oo. Ngayon, kapag general population, kung sino man ang nandyan na wala namang history ng prostate cancer sa family, nagsa-start tayo ng 50. Ano naman yung ating mga gamot? No, so halimbawa, moderate to severe. Meron kasi kaming tinatawag na scoring, no? Yung IPSS scoring. Tinatanong kayo ng inyong doktor kung anong score. Pag nandun na kayo sa moderate to severe, ayun na, mag-umpisa na tayo ng gamot. Ano naman pong mga gamot yun? So basically, para sa malaking prostate na hindi cancer, may dalawang klaseng gamot, no? Kasi nga, ang lumalaking prostate, dumadami yung muscles ng prostate, sinasakal niya yung daanan ng ihi natin. So ang gamot, para mas maganda at maluwag yung pag-ihi, ay yung gamot na magre-relax ng mga muscles na yun na sumasakal sa daanan ng ihi natin. So ang mga tawag doon ay mga alpha blockers. So nire-relax niya yung muscles ng prostate para mas maluwag. So example ng mga alpha blockers, yung Cozal, yung Procylax, maririnig niyo yan, nire-reseta ng doktor ninyo. So yan yung alpha blockers, pagre-relax ng muscles ng prostate para mas maluwag ang lapasan ng ihi natin, mas maganda ang daloy ng ihi. So yun yung isang klase ng gamot. Pangalawang klase ng gamot, yung namang magko-control ng paglaki ng prostate natin. Or eventually, kapag matagal mo na siyang iniinom, siya talaga yung magpapaliit ng prostate natin. So yan yung mga tinatawag natin 5 ARIs, katulad ng finasteride at atepros, yan yung mga nagpapaliit or nagko-control ng paglaki ng prostate. So, pwedeng isang klase lang ng gamot ang ibibigay sa inyo, lalo na yung alpha blockers kapag medyo maliit pa ang prostate. Pero pag talagang malaki na siya, dadagdagan siya ng pangalawang gamot, yung 5 ARIs kasi para hindi na siya maganda ng sintomas nyo, tapos hindi na siya lalaki pa. Para dadating tayo sa punto na kailangan kayong operahan. So pag maaga kayong nabigyan ng gamot at tuloy-tuloy nyo siyang ininom, maliit, bumabagsak talaga yung posibilidad na eventually ma-operahan kayo. Bukod dun sa nasabi ni Dr. Mela, meron ding combination. Ibig sabihin, dalawang gamot na siya. Combination siya nung pampaganda ng daloy ng ihi at saka pampaliit ng prostate para mas madaling inumin. Alam naman natin ang ating mga kalalakihan na may edad na, napakaraming iniinom na gamot. May pang high blood, may pang diabetes, may pang bababa ng cholesterol, at kung ano-ano pa. Ngayon, mas convenient at mas madaling inumin kung yung dalawang gamot pagsasamahin na lang sa isa. Ang isa sa mga combination na available ay tamsulosin at saka dutasteride o yung tinatawag natin Eurofix. Itong mga gamot na binibigay natin sa ating mga pasyente, meron din yung side effect. So, hindi po lahat ng pasyente nagkakaroon ng side effect, pero yun po ay binabanggit namin para just in case maranasan ninyo, alam nyo pong yun ay dahil doon sa gamot na iniinom ninyo. Ano ba yung mga karaniwang side effect na na-encounter ng patients natin? I think ang pinaka-common dalawa, no? Isa yung tinatawag na orthostatic hypotension, especially din sa mga umiinom ng mga alpha blocker, mga Procylax, yung mga Cozal. Kasi ang ginagawa nun, pinapa-relax niya yung daanan ng ihi. Pero at the same time, to a certain degree, pwede rin kasi niyang mapababa ng konti yung blood pressure. Especially yung pagbiglang tatayo mula sa pagkahiga.
yung parang mafe-feel na pero parang nala-lightheaded, ganon. It could be a side effect of that. So kung nakaka-experience ng ganon, pwede niyong i-discuss yun sa mga doktor nyo, no? And yung isa pang common na nararanasan ng mga pasyente na sometimes hindi nila vino-volunteer, no? Yung sinasabi nila na pag nagtalik sila ni Mrs. or pag nag-ejaculate, yung wala masyadong lumalabas or walang lumalabas. Dok, parang nawalan ako ng sperm, parang yun yung sinasabi. Pero that's actually, hindi siya talaga nawalan ng sperm or nawalan ng semen. No? Ang nangyayari, since dinescribe ko nga kanina yung prostate nandun sa ilalim ng pantog, pag pinaluwag yun ng gamot, pwedeng yung ihe ang ganda ng paglabas, pero yung semilya, pwedeng pumapasok naman, pabalik ng pantog, yung tinatawag na retrograde ejaculation. So retrograde, ibig sabihin, bumalik lang siya. Tapos pag umihi, pwedeng sumasama lang yun. So ito yung mga pinaka-common na side effects, no? Na number one, i-expect nyo na pwedeng ma-anticipate, na pwedeng mangyari. At ito yung mga i-discuss nyo sa doktor nyo kung medyo nakakabahala sa inyo para mapag-usapan kung pwede bang palitan yung gamot or i-adjust or kung ano man. Tsaka yung sa orthostatic hypotension. So, ang karaniwan, ang ina-advise ko sa patients, you have to move slowly from one position to another. So, like, pagkagaling sa pagkahiga, uupo ka muna, pakiramdaman mo, and then tayo ka. Pag hindi ka nahihilo, saka kaunti-unting maglakad. Hindi yung pagkahiga, bangon, tayo. So, or mahihilo po talaga kayo pagka ganon. Huwag bigla-bigla. Yes, oo. At saka yung ibang pasyente nagkakaroon din ng erectile dysfunction. Yeah. Medyo humihina ang power ni Manoy. Kasi yung pampaliit ng prostate na binibigay nating gamot, ito ay nakakababa ng testosterone. Alam naman natin ang testosterone, ang hormone ng lalaki. At ito ay ang mababang levels nito ay maaring makahina ng erection niya. Although sinasabi naman nila na maliit yung dami ng pasyente as compared sa dami ng pasyenteng umiinom. Pero isa to kadalasan sa mga rason kung bakit tinitigil ng pasyente ang pag-inom ng gamot. So kung ito, ina-anticipate natin na baka magkaroon siya, bago natin simulan yung gamot, lalo na yung mga finasteride, dutasteride, dapat i-discuss natin o i-discuss din ng pasyente sa kanya yung concern na ito. Yung nasal congestion, na experience nyo ba? No? Oo, minsan, yun din, no? Kailangan maintindihan nyo rin, lalo na sa mga alpha blocker na gamot. Parang yun nga, meron silang sipon or mabigat ang yung ilong, ganyan. Usually naman, lang siya, temporary, tsaka yung sa unang mga first few tablets. Afterwards, hindi na nila yan mararamdaman. Ang cautionary lang doon, kasi sipon, minsan iinom sila ng gamot para sa sipon. Warning lang sa mga pasyenteng may BPH, yung mga gamot po para sa sipon, ang isang side effect niyan, mahirapan kayong umihi. Kasi sumisikip yung daanan ng ihi nyo kapag umiinom kayo ng gamot na yun. So, warning lang yun sa mga pasyente. Siyempre, hindi na gumagana yung gamot. There will come a time na hindi nagagana yung gamot at kailangan ng ma-opera. So, ano ba ang mga available surgical therapies natin, Dr. Fidel? Yes. Yung pinaka-common na ino-offer namin, syempre, is yung tinatawag na TURP. No, narinig nyo na siguro yun. Ang mechanism nun is yung prostate na malaki, kinakayod, no? At tanggalin namin yung nakabara o yung obstructing na tissue or adenoma. So, sa loob ng operating room ginagawa yun. Pinakamadali, mas naintindihan nila, parang melon. Yung buko, di ba? Oh. Yung loob lang, Oh, correct. Tapos another thing is yung laser, no? Yung laser, syempre, sa mga malalaking center available yon, kung saan tinatanggal yung buong prostate, no? From top to bottom yon, ini-scrape lahat, no? Comparing yung two, syempre yung TURP, yung kayod, binabawasan lang. Pag laser, usually tinutunaw yon kasama yung buong kabuuan ng prostate. Tapos siguro thirdly, pwede rin yung open surgery, no? Minsan kailangan hiwaan, may hiwa dito, and then tatanggalin po yung buong prostate, no? And then by doing surgery, no, other things, pwede rin yung butas, no, laparoscopy. I think Dr. Arada also can share yung iba, di ba, yung robotic. No, yung pinakamaganda, kaya lang syempre kailangan aware yung patient sa mga logistics, saka yung mga kailangan na i-prepare bago yung mga ganitong klaseng surgery. Kasi syempre, lahat ng klaseng operation, merong risk. So, kailangan kausapin yung mabuting doktor nyo para i-prepare kayo at yung katawan bago mag-undergo ng ganong special procedures. So, since yun nga yung mga options, no? Pero I think
another thing na kailangan maintindihan ng mga tagapakinig natin is hindi lahat ng malaking prostate kailangan operahan, hindi lahat ng malaking prostate nga kailangan gamutin, no? Kasi syempre, in the same way na lahat ng gamot may possible side effect, ang operasyon din naman may mga possible side effect and complications. So, kung kaya ng gamot, as much as possible, ginagamot natin yan. Kailan tayo nag-o-opera? Pag hindi na kaya ng gamot, kunyari, nakadalawang gamot na, naka-combination na, hindi discuss ni Dr. Monet kanina, hirap pa din umihi, hindi pa rin makaihi, kinakailangan makatheter, saka tayo mag-o-opera. Tapos yung mga iba-ibang klase ng operasyon, i-discuss nyo sa mga doktor nyo, no? Kasi iba din naman yung operation para sa maliit lang na prostate, doon sa medyo malaki, doon sa malaking malaki, doon sa prostate cancer, doon sa malaking prostate na hindi naman cancer. Pero ang gusto ko lang i-drive that is, kung kaya ng gamot, kung pwedeng gamutin, gamot muna. Kung hindi na kaya ng gamot or may mga ibang condition like may bato sa pantog or what, saka natin ino-offer yung mga diniscuss ni Dr. Fidel ng mga operasyon na gano'n. So, tama po, no? Importante po yon. So, pagka na-offeran kayo ng surgery agad, pwede niyo pong tanungin, no? I-discuss niyo sa inyong mga doktor kung baka po kaya pa ng gamot. Which is, karaniwan naman, ginagawa natin, ano? Kung po pwede pang gamot. Pero meron po kasi mga indication na hindi na po talaga kailangan. Katulad ng kung nagkakaroon na kayo ng infeksyon, no? Hindi na pwede kasi pabalik-balik na infection. Ibig sabihin, significant na talaga yung pagbabara niyan. Yung isa, nagdudugo na, so hindi na kaya ng gamot. And then, yung pangatlo, Balik na yung catheter. yes, pabalik-balik ang catheter kasi hindi ka nakakaihi. Pag may bato sa pantog, no? Tsaka nakikita na tumataas yung creatinine o nasisira na yung kidney. So, syempre, kasama ng pagkasira ng kidney, pati yung pantog nasisira. So, pagka yun po, nangyari na sa inyo, malamang sa malamang, operasyon po talaga ang unang i-offer, hindi na yung gamot pagka yun naranasan. Kasi nga, medyo hindi kayo nagpatingin agad. Kaya kailangan magpapatingin po agad. No? Nako, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa ating napaka-interesting topic for now. This is being done in cooperation with the Men's Health Committee of the Philippine Urological Association. Dahil meron kaming upcoming activity sa PUA. Kami pong lahat ay PUA din. No? So, ginagawa namin ito na kasabay sila or kasama sila. Ang tawag po namin doon ay tayo naman. No? Katuwing Father's Day po, taon-taon namin yan ginagawa. Sa buong Pilipinas po namin yan ginagawa. Ngayon, naka-flash po sa screen yung listahan po ng mga ospital kung saan kayo po pwedeng pumunta sa June 13 sa umaga, 8 to 12 noon. No? Libre po ang pagpapacheck up ng mga lalaki tungkol sa prostate, sa bato, premature ejaculation, erectile dysfunction, lahat po ng concern. Yan po ay open kahit hindi father. No? Basta po 40 years old and above, pwede pong magpatingin. O kahit hindi 40 years and above, kung gusto niyo pong magpatingin, pwede pong magpatingin. Nandyan po ang listahan. At tumawag lang po sa number sa aming Philippine Urological Association Secretariat para sa activity na yan. Sa number na 0917-524-4456. So, last message po mula sa ating mga magagaling na guest, Dr. Abargais. Sa ating mga kalalakihan out there, wag ho kayong mahiya. Ang mga urologist nyo po ay handa. Nandito po kami, handa pong tumingin sa inyong mga problema. Basta sa prostate, Sa ibang bagay yun, hindi. Sana makita namin kayo sa upcoming activity ng Tayo Naman. Yes, mga lalaki, basta meron nang nakakabahala sa inyong simptomas, lalo na sa inyong pag-ihi, lahat kayo may prostate, so malamang baka may problem sa prostate. Punta lang kayo sa kahit na sinong doktor, hindi kailangan urologist. Lahat ng mga medical doctors kaya nilang examinin, tanungin, kailangan na ba talagang gamutin yung prostate niyo. At kung kailangan urologist ang tumingin sa inyo, nandito naman po kami. Pag may simptomas, hirap umihi, madalas yung pag-ihi sa gabi, yun, yung putol-putol, ganyan. Anything basta may kinalaman po sa pag-ihi, punta lang po kayo sa clinic. Welcome po kayo sa lahat po ng institution na may mga urologists at may mga espesyalista. Lastly, Dr. Arada. Yes, so lahat po ng sinabi nila, wag po kayong mahiya magpatingin. Yung event natin sa June, kayong matakot magpatingin sa mga centers na nag-o-offer ng
ng program ng free consultation at saka yung men's health education na rin po, no, para lumawak yung kaalaman natin sa mga iba-ibang kondisyon na may kinalaman sa mga lalaki. At maraming salamat sa inyong lahat at sa inyo rin sa panonood. At lagi niyo pong tatandaan, you're in good hands.